What's up guys? Ito panibagong topic na naman tayo mga kababayan na related pa din doon sa mga topic natin itong mga nakaraang araw. Dito nga po pa din sa may sugurali na ito mga kababayan na pinangungunahan nga po ng dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, ngayon naman si Mayor Alfred Romualdez mga kababayan, talaga naman pong hindi naman po talaga siya papayag mga kababayan. Kahit sila naman po, kung kinakalaban mo naman ng gobyerno, bakit ka pagbibigyan? Kung taliwas ka, mga ginagawa nyo, mga hindi maganda para sa nakararami, dahil ang gobyerno naman ginagawa ang lahat para mapabuti syempre ang mga kababayan Pilipino, ang mga nasasakupan, syempre ang bansang Pilipinas, mga Pilipino, ayun ba mga kababayan. Kaya po, hindi rin naman po sila dumaan sa legal na proseso sa pagkuha ng permit. Kala po siguro nila, pag gusto nilang gumawa ng event doon, pwede na. Hindi naman po ata pwede yun. Hindi naman pwede basta-basta po siguro ganun. So ito mga kababayan, Tacloban faithful, tutol sa mga bastos, kalapastanganan na rally. Ay mga kababayan, tutol nga daw po. Itong syempre, mga namumuno dito sa Tacloban, mga kababayan, lalo na syempre kung puro kabastusan ang gagawin, hindi naman po talaga papayag yung mga namumuno doon. Mas gugustuhin ng mga Taclobanon faithful na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño de Tacloban kaysa salubungin ang mga kalapastanganan at bastos na protesta tulad ng isinasagawa ng mga maisog rallies. Ayun mga kababayan, sabi nga po yun ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Sabi pa ni Mayor, dapat mag-focus ang mga maisog na rallies na yan na pinangungunahan ng dating Pangulong Duterte sa ibang issue dahil hindi mareresolba ng protesta ang mga kailangan nilang harapin na issue. Ayun nga mga kababayan, kasi nga diba may mga issue nga po yan si dating Pangulong Duterte. Dapat yun yung pagtuunan nyo ng pansin mga kababayan kaysa yung sa rally-rally na yan para ma-resolve yung kailangan niyang harapin na kaso at ng iba pa niyang mga kasama. They're celebrating the feast day of Santo Niño. Maraming relihiyoso dito. Natatakot din ang mga tao dito na may pagmumura. Hindi maganda ang sinasabi. Di naman nila gusto yun. Isa pa sa sinabi yan ni Mayor Romualdez mga kababayan. Hindi naman sakali inaayos yan. Ayun nga yung mga problema nila, issue nila. Pag may problema, nag-uusap naman. Yung anak niyang Vice President, edi kausapin si President anytime. Kami mga simpleng tao sa Tacloban, anong magagawa naman po namin dyan? Yun sabi nga po ni Mayor Romualdez. At sinang-ayunan din ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang mga Taclobanon faithful at sinabing, wag naman sana gamitin itong pamamaraan para mambastos. Mas marami pa yatang mura ang mga naunang rally nila at wala naman akong naririnig na panalangin. Nga po. At binatikos din ni Mayor Romualdez ang maisog rally sa pamimilit sa mga tao na lumabas. Gayong nananalasa ang bagyo sa bansa. Malakas po kasi yung ulan nun mga kababayan. Sobrang lakas ng ulan nun. Binigyan diin na pinoproteksyonan lamang ng local government ang mga mamamayan. Siyempre, hindi pa natin masabi. Pag malakas po yung bagyo, mamaya po, may matumbang puno, poste, may madisgrasya, diba? Iniiwas din po yung kapakanan ng mga tao, mga kababayan. Wag na ganon. Bakit palalabasin ang mga tao kung umuulan? Masama ang panahon. Tapos pag may mangyari, syempre, sagot din namin yun. Yun nga po, isa pa pong sinabi ng local chief executive, mga kababayan. Hiling ko lang naman sa kanila dito sa Tacloban, kasagsagan ng Yolanda, natapos ang Yolanda,
Dini-discourage talaga namin ang rally-rally. Wala naman ho masosolve yan eh. Totoo naman, wala naman masosolve talaga yung pagrarally-rally nila mga kababayan. Hindi naman makakasolve ng problema yun. Yung mga ginagawa nilang paninira, mga rally, mga prayer rally ko na, pero yun nga po, sinasabi na puro murahan nga lang daw po. Pinabulaanan din ng alkalde ang akusasyon ng dating Pangulo na hinihigpitan ng local government ang mga flight sa Tacloban upang hindi makarating ang maisog rallies. Yung airport po namin under repair, kaya walang lumilipad sa gabi. Kaya punong-puno yan sa araw. Sabi nga po yan ni Mayor Romualdez. Sa pagdating ng Mayo, pagdating ng June, marami talagang piyesta dito. Talagang mataas ang pasahe, mahirap makabook ng flight. Isa pa po sa sinabi. So, ayun mga kababayan. Totoo naman yung sinasabi na hindi makakasolve ng problema yung mga rally-rally na yan, mga kababayan. Totoo naman po, nagkakanda-away-away lang. Sabi nga ni Kap Ninyo, nagkakaaway-away lang ang mga Pilipino. Bakit hindi na lang natin suportahan ng gobyerno, mga kababayan? Kung ginawa nga dati na nasuportahan si dating Pangulong Duterte sa termino niya, ganun din naman siguro dapat ngayon na pinili ng tao ng manalo si Pangulong Bongbong Marcos is kailangan siguro suportahan din dahil siya na po yung nakaupo, siya po ang ating presidente. So kayo mga kababayan, anong masasabi niyo dito? I-comment down below niyo mga kababayan kung anong masasabi niyo dito. At maidagdag ko nga lang pala mga kababayan, meron nga po palang mga umalis o nag-resign sa PDP laban. At talakayan rin natin yan mamaya mga kababayan. So mga kababayan, huwag niyo kalimutan, i-comment down below niyo kung anong masasabi niyo dito. At ito mga kababayan, madagdag ko lang po 60 PDP laban members in Negros Occidental Board Party. Bacolod City, at least 60 member of the Partido ng Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan or PDP laban in Negros Occidental have resigned from the political party chaired by former President Rodrigo Duterte. So yun mga kababayan, na meron nga po mga nag-resign dito nga po sa PDP laban mga kababayan. Benitez speaks to member of the Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan in Negros Occidental in a meeting before they tendered their mass resignation from the political party. The mass resignation was announced by Mayor Aldi Benitez here in media interview on Monday, May 27 and Lunes mga kababayan. Benitez said they tendered and signed their irrevocable resignation after a meeting on Sunday, May 25. Among those who quit were 8 mayors and 5 vice mayors. As PDP member were not even invited to their gatherings or meetings. So what do you expect? It's as if we did not heed their call. Sabi nga po yan Mayor Benitez. Benitez said they will collectively decide on their next steps in which political party they will join. So ayun mga kababayan sabi nga po yun ni Mayor Benitez, meron nga pong 8 mayor at 5 vice mayor nga po ang nag-resign nga po sa PDP laban. Ito naman po mga kababayan, isa pa. The powerful Governor Gwendolyn Garcia of Cebu resigned from the Duterte-led PDP Laban party after recent conflict between her and fellow PDP stalwart Duterte ally. Suspended Cebu Mayor Michael Rama made her continue membership in the party no longer tenable. Ito mga kababayan Pag-flash ko ito sa screen Dear President Alvarez, ito nga po is Republic of the Philippines, Province of Cebu, Office of the Governor. Please accept this letter as a formal notification of my resignation as a member of PDP Laban. So yun mga kababayan
mayroon na nga pong mga nagre-resign dito nga po sa PDP laban mga kababayan. So, ayun mga kababayan, na-share ko lang sa inyo. Anong masasabi nyo dito? Comment down below nyo na din mga kababayan. And thank you sa lahat ang nakasuporta. Mag-ingat kayo lagi. God bless us all sa inyo.